Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magdinilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Francis of Assisi, a religious. Ang konteksto po ng ating ebanghelyo ngayon ay nabanggit po kung saan si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa daan sa kanilang paglalakbay papuntang Jerusalem. At dito po alam ni Jesus ang kanyang paglalakbay na ito ay nangangahulugan ng nalalapit niyang pagsasakripisyo, pag-aalay, paghihirap, at kamatayan para sa ating lahat. Subalit sa kabila na alam nito ni Jesus, wala pong makakapigil sa kanya sa pagsunod sa kagustuhan ng kanyang Ama. At sa daan po mga kapatid, narinig po natin na si Jesus ay nagtatawag ng kanyang mga alagad at yung iba nagbo-volunteer pa. At sa ngayon, sa ating ebanghelyo ngayon, nakita natin ang tatlong mga tinawag, subalit nagkaroon ng maraming excuses. Yung una ay nag-volunteer na sinabi niya, nais kong sumunod sa iyo, pero biglang sumagot si Jesus, ng foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Tila naramdaman ni Jesus, nakita ni Jesus, na itong nais sumunod sa kanya ay umaasa na magkaroon ng material possessions, nakapalit na material na bagay sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Yung pangalawa po ay tila tinawag ni Jesus, sabi niya, follow me. Pero nagkaroon ng excuse, sabi niya, babalik muna ako. At tila nagkaroon ng impression na buhay pa ang kanyang mga magulang at siya ang mag-aalaga at hihintayin pa niya ang kamatayan ng kanyang mga magulang bago siya tumugon sa paanyaya ng Diyos. Yung pangatlo naman po ay gustong sumama pero nagkaroon din ng excuse at sabi niya, magpapaalam muna ako sa aking pamilya bago ako sumunod sa iyo. Mga kapatid, tinuturuan po tayo ng Panginoon kung paano ba tayo magiging alagad ng Panginoon. Kung saan, gaya ni Jesus, na siyang ating maestro, na buong tapang at katapatan niyang sinunod ang kagustuhan ng Panginoon, ng ating Diyos Ama, ay ganun din dapat ang ating pagsunod sa Kanya, tapat at buo sa ating puso. At sa ating pagsunod sa ating Panginoon, tinuturuan tayo ng tatlong letter D. Una, detachment. Detachment sa mga bagay-bagay na pwedeng humadlang sa atin, na magkaroon ng maranyang at mayaman na pamumuhay, mabongga o kaya galanting pamumuhay, na gaya po ng ginawa ng ating santo ngayon na si San Francisco de Assisi, kung saan kanya pong binitawan ang karangyaan, ang kayamanan sa buhay upang matapat na sumunod at maglingkod, o kaya naman buong puso, o kaya naman ay malayang pagsunod sa ating Panginoon. And so, there is the need of detaching ourselves from material possessions. Pangalawa, tinuturuan tayo ng Diyos na sa ating pagsunod ng ating dependence on God, kung saan po dito pinapaaral ng Diyos na kapag tayo ay sumunod sa Kanya, kailangan natin na magtiwala sa Panginoon, na lahat ng bagay ay ipagkakaloob ng Diyos, lahat ng pangangailangan natin sa pagtugon sa Kanya ay ipagkakaloob ng Diyos. Na hindi lang tayo babase sa ating kakayanan, pero tayo ay magtitiwala sa kakayanan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, at sa kabutihan ng Diyos. Ang panghuling letter D ay dedication. Sa ating pagsunod sa Panginoon, hindi pwedeng number 2 lang ang Diyos. Hindi pwedeng hindi natin siya i-prioritize sa ating pagsunod sa Panginoon. Kailangan natin ng dedication, ng commitment, kung saan
ibibigay natin ng buong buo ang lahat-lahat sa Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya. Na buong puso, buong buhay, lahat-lahat ay ating iaalay para sa Diyos. Nawa mga kapatid, sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay mapalalahanan na gaya ni San Francisco, tayo ay maging malaya mula sa karangyaan ng buhay, bitawan ng mga ito, at magtiwala sa Diyos at ibigay natin ng buong buo ang ating sarili sa pagsunod at paglingkod sa Kanya. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.